Ngayong 2025 may mga bagong update na motorsiklo ang Yamaha na posibleng ilabas sa Pilipinas sa susunod na taon. Ang mga modelong ito ay may mga bago at modernong features, mga bagong disenyo, mga safety at security features na talaga namang makakatulong sa pang-araw-araw na biyahe, lalong-lalo na sa city at highway rides. Ano nga ba ang mga motorsiklo na ito? Yan ang iisa-isay natin kasama ng kabuang mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Yamaha Tri-City 155 ay posibleng ilabas sa Pilipinas sa susunod na taon. Sa mundo ng urban commuting, isang bago at kakaibang klaseng scooter ang binuo ng Yamaha Motor. Ito ang Yamaha Tri-City. Hindi ito ordinaryong scooter dahil mayroon itong tatlong gulong, dalawa sa harap at isa naman sa likuran, na nagbibigay ng mas mataas na stability at control habang nananatili ang maneuverability tulad ng isang regular na two-wheeler scooter. Ang konsepto nito ay tinatawag na LMW o Leaning Multi-Wheel Technology. Isang sistema kung saan ang harapang dalawang gulong ay umiikot kasabay ng pagkiling ng sasakyan. Kaya hindi nawawala ang natural na ride feel ng scooter kahit may dagdag na gulong sa harapan. Ang Tri-City ay dinisenyo para sa mga modernong city ride na gusto ng kaligtasan, komportableng ride at flexibility habang umiikot sa lungsod, sa traffic at sa mga maluluwang na kalsada. Ang modelong ito ay pinapagana ng 155 cubic centimeter na may single cylinder liquid cooled 4-stroke single overhead cam na gumagawa ng 15 horsepower at 8,000 RPM at maximum torque na 14.4 Nm sa kada 6,500 RPM. Na ikinabit sa isang B-belt automatic transmission o CVT. May fuel supply system ito na fuel injection at starter na electric. May fuel tank capacity ito na 7.2 liters at kumukonsumo ng 40 km per liter. Ang makina nitong Tri-City ay fuel injected at liquid cooled na, kaya mas efficient at mas stable ang performance lalo na sa stop and go traffic ng lungsod at kahit sa mga long rides o walang tigil na pagpapatakbo. Well, sa mga hindi nakakaalam, ano nga ba ang LMW o Leaning Multi-Wheel System nitong Tri-City? Ang pinaka-highlight ng Tri-City kasi ay itong technology na tinatawag na LMW. Dalawang gulong sa harap na umiikot kasabay ng scooter kapag lumiko na nagbibigay dito ng mas stable na handling sa kalsada, mas tahimik at predictable na cornering at dagdag na grip sa harap lalo na sa basa o madudulas na klase ng kalsada. Pagdating naman sa exterior nitong bagong Tri-City, may 2026 update ang Yamaha dito. Meron itong Y-shaped LED design, bagong modern look, may daytime running lights at projector lamps para sa mas magandang visibility. SUV-inspired styling para sa mas matapang na presence sa city roads. At meron din itong smart display at connectivity features. Meron itong 4.2-inch full-color TFT LCD display na may malinaw na makikitang mileage, speed, RPM at iba pang riding info para sa magandang readout ng rider lalo na kung mas malayo ang biyahe. Nilagyan din ito ng smartphone connectivity via Y-Connect system at turn-by-turn navigation at mga notifikasyon. Nilagyan rin ng modelong ito ng USB Type-C charging port para laging may power ang phone habang nagra-ride. Practical at comfort itong Tri-City dahil nilagyan ito ng maluwang na underseat storage para sa helmet o gamit na bagay sa mga pagbabiyahe sa malalayong lugar. Komportable rin ang city at ride position dito. Suitable sa araw-araw na pag-commute at mahabang city rides kahit sa matatraffic na syudad. Pagdating naman sa mga safety features, hindi rin pinabayaan ng brand na maging kulelat pagdating sa mga pangkaligtasan na katangian itong Tri-City mga kaibigan. Equip ang modelong ito ng mga safety features para sa urban riding. May dual front disc brake at rear disc brake na nagbibigay ng reliable na stopping power. Nilagyan pa ito ng ABS o anti-lock braking system na tumutulong na hindi mag-lock ang gulong sa mga biglaang preno. Meron din itong Unified Braking System o UBS na nagbabantay sa coordinate ng front at rear brake para sa kontroladong pagpipreno.
Para sa Tri-City 155 model mga kaibigan, may dagdag na features ito gaya ng TCS o Traction Control System na nagbabawas ng pagkaslip ng gulong o yung pagkadulas ng mga gulong, lalo na kung may dadaan ito sa mga madudulas na kalsada o yung mga basang kalsada. Meron din itong ESS o Emergency Stop Signal. May auto flash hazard light kapag biglaan ng preno para magkaroon ng visual alert ang mga kasunod na driver sa loob ng kalsada. Ang kabuang dimension nitong Tri-City 155 ay may haba na 1,995mm at may kabuuang lapad na 750mm. May taas ito na 1,215mm at wheelbase size na 1,410mm. Ang sitting height nito ay bagay na bagay rin sa average height ng mga Pilipino na may sukat na 780 to 785mm. Ang ground clearance size nito ay nasa 125mm at may timbang na 168 to 172 kg. Inaasahan ng dumating sa Pilipinas sa susunod na taon itong bagong update ng Yamaha Tri-City na nagkakahalaga sa estimated price na 200 to 230,000 pesos kung sakaling dumating na sa Pilipinas ang modelong ito. Kung may Yamaha Tri-City 155, meron ding ilalabas daw na Yamaha Tri-City 125 sa Pilipinas kasunod ng paglabas ng pinakabagong update na 155 sa ibang bansa. Ang Tri-City 125 mga kaibigan ay ang pinakamura at mas mababang makina na pagpipilian sa segment ng mga tatlong wheeler na motorsiklo ng Yamaha. Noong dumarami ang daily commuter sa lungsod, nakaisip ang brand ng panibagong pakulo na kung saan ay magiging iba at mas unique ang kanilang bagong ilalabas na modelo ngayon. Kaya naman para sa pinaka-practical na pagpipilian at kung namamahalan ka sa Tri-City 155, may mas affordable pa na presyo dyan, ang Tri-City 125. Itong 125 na Tri-City ay mayroon ding LMW o Leaning Multi-Wheel Scooter. Ibig sabihin may dalawang gulong din ito sa harap at isang gulong sa likod. At kahit tatlo ang gulong nito ay natitiklop at umiikot ito na parang ordinaryong scooter kapag lumiko. Ang layunin ng disenyo nito ay mas matatag at mas kontroladong biyahe lalo na sa mga traffic at pinakamadulas na kalsada. Ang kabuang engine details ng modelong ito ay pinapagana ng 4-stroke liquid-cooled single overhead cam na may 4-valve, single cylinder at modernong makina para sa mas mahusay na pagpapatakbo dito. May kabuang displacement itong modelo na 125cc lamang na sapat na para sa city cruising at pang-araw-araw na biyahe. May maximum power output ito nagagawa na umaabot ng 12 horsepower at 8,000 RPM na balance ang performance para sa urban traffic at kahit pa sa mga long ride trips. May maximum torque naman ito na umaabot ng 11.2 Nm sa kada 6,000 RPM na may tulong acceleration mula sa stop and go na pagmamaneho at kahit sa mga pataas na kondisyon. Naikinabit sa isang V-belt automatic transmission o CVT. Wala itong clutch kaya smooth at simple ang riding condition. May fuel system ito na fuel injection at mas maayos at mas efficient kaysa sa carburetor. Kaya naman ang fuel consumption rate nito ay nasa 45 to 46 km per liter. Itong Tri-City 125 ay may CO2 emission at may 54 kg per kilometer at mas environmental friendly. Ang makina nito ay idinisenyo para sa tahimik, fuel efficient at reliable na pagtakbo sa lungsod kahit paulit-ulit ang pag-ikot ng mga gulong nito. Ang mga chassis at suspensions nitong 125 ay ginawa para sa mas maginhawa na pagbabiyahe at balanse na pagtakbo na gumagamit ng solidong chassis frame steel at suspension setup na tumutulong sa mas stable at predictable na pag-ride lalo na sa mga cornering at uneven roads. Ang front suspensions nito ay naka-telescopic fork na may smooth shocks para sa harap at dalawang gulong. May rear suspension ito na tinatawag na unit swing na nagbibigay ng komportable na back ride at may front travel na 90mm. May rear travel ito na 90mm na sapat para sa urban bumps at potholes.
Ang front wheel nito ay may sukat na 90 by 80 R14 na mas malaking contact patch para sa stability, habang ang rear tire size naman nito ay nasa 130 by 70 R13 na may grip at balance naman sa likod, lalo na kapag may mga biglaang pakurbada. Pagdating naman sa brakes at safety features nitong 125cc, ang Tri-City 125 ay may disc brake sa harap at likod, kaya efficient ang pagpipreno kahit sa mga biglaan. Ang front brake nito ay naka-hydraulic disc na may 220mm na sukat. Malakas na stopping power ang nagagawa nito, at may rear brake na naka-hydraulic disc brake din na may sukat na 230mm na mayroon ding dagdag na suporta para sa seguridad. Sa posibleng paglabas ng Yamaha Tri-City 125, ito ay magkakaroon ng estimated price na 120,000 hanggang sa 150,000 pesos. Yamaha Fin 2025 model. Simula nang inilabas ng Honda at Suzuki ang kanilang bagong affordable motorsiklo na underbone na Honda Wave RSX at Suzuki Smash, ang Yamaha ay hindi rin nagpahuli sa paglabas ng kanilang bagong practical, affordable at super tipid na underbone motorcycle na Yamaha Fin 2025 model. Isa sa mga budget-friendly na motor ng brand na siguradong makasusulit ka, hindi lang sa katipiran kundi sa mga bagay na meron ng motorsiklong ito. Gaya ng pagkakaroon nito ng Blue Core technology ng Yamaha na isinama sa isang 114 cubic centimeter engine displacement, fuel-injected na fuel supply at air-cooled na cooling system na may single overhead cam, single cylinder at TCI ignition system para sa mas mahusay na performance at fuel efficiency. Gumagamit rin ng Yamaha Fin ng LED lighting na DRL ngunit naka-halogen ang headlamp at taillights para sa malinaw at energy efficient na visibility. Ang analog meter panel gauge naman nito ay may modernong display na nagpapakita ng speed, fuel level, mileage at iba pa. Gumagamit din ito ng isang safety measure na tinatawag na Unified Braking System o UBS na automatic na nakasuporta sa front brake para sa ligtas na pagpipreno, lalo na sa mga biglaang pagpipreno. Gumagamit rin ito ng multifunction key, isang susi lang para sa ignition, locking ng handlebar at pag-open ng seat. Ang underseat storage nito ay nasa 9.7 liters pati front compartment para sa dagdag na gamit. Itong bagong underbone ng Yamaha ay gumagawa ng maximum output na 8.9 horsepower sa kada 7,000 RPM at maximum torque na 9.2 Nm sa kada 5,500 RPM. May top speed ito mula 90 to 95 km per hour at super tipid na fuel consumption na umaabot mula 70 km per liter hanggang 90 km per liter, na kung saan ang 4 na litro ng gasolina nito ay kayang umabot sa layo na 380 km bago maubos. Gumagamit rin itong underbone motorcycle ng pangmatagalang mga suspensions gaya ng front telescopic at dual shock sa likod na may kasamang braking system na front disc at rear drum brakes para sa ligtas na biyahe. Pagdating sa dimension, ang seating height nito ay nasa 775mm at may timbang na 100 kg. Itong bagong Yamaha Fin ang isa sa pinakamura ngunit pinakamatipid na motorsiklo ng brand na kasalukuyang inilalabas pa lamang sa bansang Thailand at Indonesia na nagkakahalaga sa estimated price mula 46,000 pesos hanggang 56,000 pesos. Yamaha Mio Gear Ultima Hybrid. Isa sa mga paboritong bilhin ng maraming commuter o yung mga gustong magkaroon ng kanilang unang motorsiklo ay ang Mio series ng Yamaha, at isa nga sa mga paborito ng marami ay itong Mio Gear. Isa sa mga naging unang advance na motorsiklo ng Yamaha na may affordable na presyo at talaga namang kinagiliwan dahil sa mas convenient na package nito. Ngayong taon ng Mio Gear ay mas in-upgrade, mas dinagdagan pa ang mga modern features kasama ang bagong hybrid system sa makina na mas nagpatibay sa magandang fuel efficiency nito. Kaya naman ang bagong gear ay tinatawag ngayong Mio Gear Ultima Hybrid sa pagkakaroon ito ng Blue Core Hybrid plus Electric Power Assist na nagbibigay ng karagdagang boost sa unang 3 second ng acceleration para sa smoother na take-off, lalo na sa mga batarik na kalsada o sa heavy traffic. Nasinamahan rin ng Smart Motor Generator o SMG na nagre-resulta sa mas tahimik at vibration-free na pagpapastart ng engine at nakatutulong din sa pagtitipid ng fuel. Ilagyan rin ito ng stop and start system at ng Y-Connect connectivity features, answer box system, built-in hazard lights,
digital LCD speedometer, USB charging port at may advanced na panel features. Itong bagong Mio Gear Ultima Hybrid ay nagkaroon din ng mas malawak na underseat compartment storage na 18.6 liters na. Mas maluwag na rin ang foot space nito at may dual cargo hooks para sa mga gamit. Itong bagong Mio Gear ay may bagong itsura. Binago ang front face nito at nagkaroon ng mga panibagong ilaw. Isang LED type na headlight at taillight na may compact modern AD styling na makikita sa bagong modelong ito. Ang makina nito ay pinapagana ng air-cooled 4-stroke single overhead cam, single cylinder na may 124.86 cubic centimeter. Naka-fuel injected type at gumagawa ng maximum output na 8.3 horsepower sa kada 6,500 RPM at maximum torque na 10.6 Nm sa kada 4,500 RPM. Naikinabit sa isang CVT automatic transmission type at may top speed na umaabot ng 100 to 110 km per hour depende sa kondisyon ng kalsada at rider. Habang ang fuel consumption nito ay umaabot mula 59 km per liter hanggang 68 km per liter na talaga namang mas tumipid kumpara sa dati. Kaya naman ang fuel tank capacity nito na 5.1 liters ay aabot sa layo na 340 km bago pa maubos. Pagdating sa dimension, itong bagong Mio Gear Ultima ay may seating height na 750mm at may bigat na 95 kg, habang ang minimum ground clearance size nito ay nasa 135mm. Gumagamit rin ito ng telescopic fork front suspension at unit swing with single shock absorber and coil spring naman sa likuran. Gumagamit rin ito ng front disc at rear drum brake para sa mas maayos na pagpipreno lalo na sa mga biglaang pagpapahinto. Sa kasalukuyan nitong Yamaha Mio Gear Ultima Hybrid ay inilalabas pa lamang sa bansang Indonesia na nagkakahalaga sa presyo nila doon ng 19.99 million rupees hanggang sa 21.5 million rupee na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay maaaring nasa estimated price mula 74 hanggang sa 80,000 pesos sa Pilipinas. Yamaha MT-15 2025 model version 2 ay isang sport motorcycle naked bike na ideal sa commuter riders na naghahanap ng advanced technology at abot kayang presyo. Isang motor na mas magandang dalhin lalo na sa mas mahahabang biyahe. Ang MT-15 ay binago na ngayon sa bagong bersyon nito. Gumagamit ito ng Bluetooth connectivity gamit ang Y-Connect application para sa bagong features nito na may kasamang call or SMS alerts, ride stats, maintenance reminders, parking location at real-time mileage monitoring. Itong bagong versyon ng Yamaha MT-15 ay gumagamit ng bagong fully digital LCD instrument cluster na may gear position indicator at kasamang BVA light, ship light, trip meters at fuel consumption tracker at nagbibigay ng mas magandang readout sa rider. Hindi pa rin nawala sa motor na ito ang assist and slippery clutch na nagbibigay ng mas smooth na downshift kapag nagpipreno gamit ang drum braking. Kasama ang premium setup na mga suspensions nito sa front na naka-upside down telescopic fork at aluminum swing arm na may center shock absorber sa rear suspension para sa mas responsive na handling. Itong bagong Yamaha MT-15 version 2 ay may safety upgrades na rin, gaya ng pagkakaroon nito ngayon ng dual channel anti-lock braking system sa dating naka-single channel ABS lamang noon. Nasinamahan pa rin ang traction control system at side stand engine cut-off switch para sa additional safety measure. Ang nagpapagana sa version 2 na ito ay ang 155 cubic centimeter engine displacement nito na may single cylinder liquid cooled, single overhead cam at naka 4 valves na may kasamang variable valve actuation na may kakayahang mag-produce ngayon ng 18.14 horsepower at 10,000 RPM at maximum torque na 14.1 Nm sa kada 7,500 RPM na ikinabit sa isang 6-speed manual na may assist and slippery clutch pang kasama at umaabot sa pinakamabilis na takbo na 135 km per hour. Mas tumipid rin itong bagong version ngayon dahil may fuel consumption rate ito ngayon mula 45 to 50 km per liter. Kaya naman ang 10 liters na fuel tank capacity nito ay kayang umabot sa layo na 400 to 500 km bago maubos. Pagdating sa dimension, ang seating height nito ay nasa 810mm at may bigat na 141 kg. Parehong naka-disc type na klase ang front and rear brake nito na may additional safety features na dual channel ABS. Itong Yamaha MT-15 version 2 ay opisyal na inilalabas pa lamang sa bansang India, Nepal, Malaysia na may estimated price mula 117,000 hanggang sa 125,000 pesos.